Epekto ng bagyo at habagat sa sektor ng agrikultura at assistance sa mga magsasaka ating tatalakayin kasama si Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture. ASEC Arnel, magandang tanghali po. Magandang tanghali po, Commissioner Romeo, Asek Joey. Magandang tanghali po sa lahat ng taga-subaybay. ASEC, sa inyong initial assessment, ano na po ang pinakahuling tala ng pinsala sa mga pananim, palaisdaan at alagang hayop bunga ng bagyong Krising at Habagat? Gaano po kalaki ang volume ng produksyon na nawala? Commissioner, sa huling datos at bulletin na nakalap natin base sa mga validation ng ating mga kasamahan sa regional field offices at local government units ay nasa 323 million po yung danyos na sa sektor ng agrikultura at nasa 10,000 mahigit po yung 10,000 metric tons yung napinsala naman na volume of production. Karamihan po nito, about 66% ay nasa ating mga palayan, 25% po ay nasa high value crops at yung natitira man po na less than 9% ay sa ating maisan. May mga namatay din po na ilan natin ng mga livestock at saka po mga sa pangisdaan natin. Ganun na rin po mga maliliit na infrastruktura sa irigasyon. ASEC Arnel, base doon sa initial field validation ng mga regional offices, may posibilidad po ba na mas lumaki pa yung halaga ng pinsalang nabanggit ninyo? Yes, Asik Joey, continuous yung ating pagkalap ng mga datos galing sa ating mga field offices. At ito nga, papasok mamayang gabi yung bagyong Emong dito sa bandang norte at inaasahan natin na magdudulot din ito ng mga additional damage sa ating mga sakahan at nakahanda naman yung ating mga field offices na tumugon para sa kanila. ASEC, ano-ano pong rehiyon o probinsya ang labis na naapektuhan at paano po ang naging tugon ng DA sa mga lugar na ito? Commissioner, ngayon po ang pinakamalaking danyos ay sa Mimaropa at 121 million. Susunod po ang Western Visayas at 70 million at pangatlo po ay dito sa Central Mindanao. At ang pinakamalaki po in terms sa probinsya ay dito po sa Occidental Mindoro at 68 million at ang Palawan at 45 million. Ito rin po sa North Cotabato ay nasa 58 million naman po ang naging pinsala sa ating sakahan. ASEC Arnel, may tanong po mula sa ating kasamahan sa GMA Integrated News na si Bernadette Reyes na nakabit po sa DA. Mayroon pong naitalang pagtaas sa presyo ng gulay at isda. So ano po ba yung reasonable na pagtaas ng presyo at paano matitiyak ang sapat na supply ng gulay at isda sa mga susunod na araw? Asek Joey, doon sa monitoring natin, base doon sa supply na meron tayo in terms sa bigas, sa gulay, marami tayong supply. Actually sa gulay, kaka-harvest lamang yan, bagamat yung mga naapektuhan, yung mga huling nagtanim. So kung merong man mga pagtaas, hindi yan dapat aabot ng hanggang 10%, Asek Joey. Anong klase naman pong tulong ang agad pong ipinamamahagi ng DA sa mga apektadong magsasaka at mangingisda? Mari po ba ninyong ibahagi ang detalye nito? Yes, Commissioner. Actually, more than 1.2 billion yung naka-standby natin na pondo para rito sa mga ongoing ngayon natin na calamities. Karamihan po nito, about 545 million, yung po mga preposition natin na binhi ng palay, mais, gulay, yung po mga drugs and biologics natin para sa ating livestock. Ganun na rin yung ating fish stock at saka po yung paraphernalia para sa fishery sector. Ito po ay naka-preposition at pag ready na po uling magtanim ang ating mga magsasaka, ay ipapamahagi po agad ito ng ating mga field offices katuwang ang mga lokal na pamahalaan. Kasama na rin po rito, nag-standby din po ang Agricultural Credit Policy Council ng 400 million pesos para sa survival and recovery loan. Ito po yung 25,000 pesos na pwedeng hiramin ng mga individual na magsasaka at mangingisda sa atin pong ECPC. Ang atin naman pong Philippine Crop Insurance Corporation ay initially naglaan po ng 268 million pesos para sa indemnification. About 10 to 15,000 pesos po ito sa about 45,000 na mahigit na beneficiaries po o yung mga insured beneficiaries na
tatamaan po o tinamaan itong habagat at saka bagyong Krising. Ganoon din naman po ay meron tayong 1 billion pesos na quick response fund at pag naubos po ito ay nagkakaroon naman po ng replenishment upon our request sa Department of Budget and Management. So ito po yung mga listahan ng ating mga assistance para po sa mga magsasaka at mangingisda na apektado po ng nangyayari po ngayon. Doon sa nabanggit nyong mga pondo, pati yung Quick Response Fund, ASIC Arnel, sa ngayon meron na po bang nailaan ang DA para sa rehabilitation at recovery ng ating mga sakaan? At ano-ano po yung mga areas na tinututukan ng pagbibigay ng pondo na ito? Gawin, normally itong quick response fund, ang mga alternative livelihood, pangunahin ito habang hindi pa nakaka-recover yung ating mga kasamahang magsasaka. Kasi yung mga preposition na mga binhi, pataba at saka mga biologics, immediate ito na assistance. At ito namang quick response fund, pwede rin ito doon sa rehabilitation ng mga nasirang makinarya, nasirang mga infrastructure at mga irrigation facilities ay kino-coordinate natin ito sa regional field offices at sinisimulan agad yan after ng mga bagyo at ng pagbaha. May mga lugar po bang nakakaranas ng pagkaantala sa food supply chain dahil sa bao, saradong kalsada? Kung meron man, saan itong mga lugar na ito? Commissioner, yung huling coordination po natin sa iba-ibang ahensya, wala naman po tayong namomonitor. In fact, yung pong mga gulay galing sa norte at dito naman po sa Southern Tagalog ay tuloy-tuloy naman po. At yun nga, yung mga na-interview din ng ating mga kasamahan sa media, sa mga palengke, ay tuloy-tuloy din po yung pagbagsak ng mga agricultural products sa mga pangunahing pamilihan dito po sa Metro Manila. ASEC Arnel, ano naman po yung mga hakbang na ginagawa ng DA para mapanatili ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa mga lugar na isinailalim na sa state of calamity? So, doon sa mga lugar na yun, I understand merong price freeze. Pero doon po sa mga hindi pa nagdedeklara ng state of calamity, paano po natin may ensure na hindi po mananamantala yung ating mga nagbebenta po ng pangunahing bilihin? Asik Zoe, yes, kapag merong namang declaration ng state of calamity, meron namang price freeze, lalo na yung sa coordination natin sa DTI, doon sa mga areas na naapektuhan na sobra, kagaya dito sa malaking damage sa Palawan, at dito sa may norte, sa Western Visayas, nagpadala agad ang NFA sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan at sa DSWD nung mga bigas nila. So sa Palawan, naka 500 bags na agad yung nadala. At dito sa bandang Tarlac ay marami na rin na naipadala ang NFA. So para maiwasan din yung mga shock sa presyuhan at pamabahagi nitong mga necessary assistance as it do it. Kamusta naman po ang rice buffer stock sa ngayon? Commissioner, sa ngayon po ang NFA meron siyang more than 450,000 metric tons na national na inventory. Katumbas po yan sa mahigit na 9 million bags. Yung pangangailangan ng DSWD hanggang next year, nasa 495,000 bags yan. So we have enough supply. It is good for more than 12 days po na pangangailangan natin. At pati yung requirements ng NFA para doon sa Benting Bigas program po natin, linsunod na rin po sa tagubili ng ating Pangulo, ay sinisigurado po natin na meron po tayong stocks hanggang matapos ang taon at hanggang next year po ay makakatugon tayo sa pangangailangan. At inaasahan din po naman natin yung tuloy-tuloy na pag-ani para hanggang 2028 makakayanan po natin itong ating programa. ASEC Arnel, isa pang tanong mula kay Bernadette Reyes ng GMA Integrated News. Paano po matitiyak ang sapat na supply ng bigas sa kabila ng mga nasirang pananim? Kasi sabi nyo kanina, dun sa 323 million in damages, 66% po dun ay pinsala sa palay. Asik Zoe, ang katumbas nun ay mga 6,700 metric tons na danyo sa ating palayan. Taon-taon naman tayo ay dinadalo ng bagyo, mga 20 plus yan. At mga 4 or 5 dyan ay mapapinsala talaga, lalo na sa sektor ng agrikultura. So kasama na sa computation natin yung mga 500 to 600,000 metric tons na losses every year. So itong 6,700 ay maliit lamang
at hindi pa ito makakaapekto talaga sa presyuhan at sa overall stock natin. Plus, of course, maganda yung ani natin nung nakaraang dry season at yung ating namang import level ay maganda rin as of to date. So, napakaganda ng ating stock inventory despite yung mga nararanasan natin ngayon as a whole. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Arnel de Mesa, ang tagapagsalita ng Department of Agriculture.